Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang babaeng suspect sa kwentong ito ay kinilalang si Kai Shai Lao o Karen, 45 years old na isang Chinese. Nagmula si Karen sa isang mahirap na pamilya sa China. Kaya pinilit niyang magsumikap at kalaunan ay naging isang businesswoman. Nagkaroon ng asawa si Karen at isang anak. Di naglaon, naghiwalay si Karen at ang kanyang asawa. Nagpunta naman sa Australia ang anak ni Karen para mag-aral. Taong 2011, namatay ang asawa ni Karen dahil sa isang aksidente. Dinamdam ito ni Karen at sobra siyang nalungkot dahil mag-isa na lang siya. At para maibsan ang nararamdaman niyang kalungkutan, pumunta isang beses si Karen sa Australia para bisitahin ang kanyang anak gamit ang kanyang tourist visa. Taong 2011, nakilala ni Karen ang isang mayamang businessman na si Brian Mach, 57 years old. Ipinanganak si Brian sa China pero isa siyang residente ng Australia. Agad na nagkagustuhan sina Karen at Brian at kalaunan ay nagkaroon sila ng relasyon. Naging maganda ang pagsasama ni Karen at Brian. Lagi silang nagkikita kapag nasa China si Brian o di kaya kapag nasa Australia naman si Karen. Masaya si Karen kung paano siya tratuhin ni Brian, lalo na sa tuwing binibigyan siya ng mga regalo nito. Nang mga panahon na iyon, kasal pa si Brian sa kanyang asawa at sila ay may mga anak. Ngunit, nasa kaligitnaan na din sila noon ng hiwalayan. Wala pa nga lang formal na papeles na inihain sa korte para sa kanilang divorce. Ang mga bagay na ito ay hindi pa alam ni Karen. At dahil nga naging malalim na ang relasyon ni Brian at Karen, nagdesisyon na si Brian na sabihin kay Karen ang tungkol sa kanyang asawa na ikinagalit umano ni Karen. Pinaliwanag naman ni Brian kay Karen na huwag siyang mag-alala dahil maghihiwalay na nga silang mag-asawa at kailangan niya lang ng konti pang panahon. Sinabi din ni Brian na pakakasalan niya si Karen at titira na sila sa Australia kapag naging opisyal na silang hiwalay ng kanyang unang asawa. At dahil mahal ni Karen si Brian, naniwala at umasa siya sa sinabi nito. Bilang patunay sa kanyang pangako, binigyan pa umano ni Brian si Karen ng isang engagement ring. Labis naman itong ikanyatuwa ni Karen. Inisip kasi ni Karen noon na kapag nakasal na siya kay Brian, siya ay magiging isang Australian citizen na at madalas na niyang makikita at mabibisita ang anak. Bukod dito, masaya si Karen na may nakilala siyang lalaki na muling magmamahal sa kanya at mayaman pa. Higit sa lahat, hindi na magiging problema ni Karen ang pera. Kaya ipinagkalat ni Karen sa kanyang mga kaibigan at pamilya na ikakasal na siyang muli sa isang Australian na businessman. Marami ang na-excite para kay Karen at madalas nga siyang tinatanong noon ng kanyang mga kakilala kung kailan siya ikakasal. Tumagal ang relasyon ni Karen at Brian ng 3 taon, pero unti-unting nagbago ang lahat ng taong 2014. Nang taon na iyon, habang nasa Australia si Brian, nakipagkita siyang muli sa kanyang asawa na si Mai, 57 years old na isang Chinese din. Nang mga panahon na ito, na-realize ni Brian na hindi niya sasayangin ang mahigit 40 years na pinagsamahan nilang mag-asawa. 2 ang naging anak ni Brian at Mai. May isang apo na din si Brian na si Alistar, 4 years old. Nakiusap si Brian kay Mai na kung pwede pa nilang ituloy ang kanilang pagsasama. Pumayag naman si Mai at nagkabalikan nga sila para mabuo ang kanilang pamilya. Lumipat si Brian sa bahay nila ni Mai at namuhay muli ng masaya bilang mag-asawa. Naging maayos naman ang lahat para kay Brian maliban sa isang bagay.
Kailangan niyang sabihin kay Karen ang lahat. Simula na magkaayos muli sina Brian at Mai, ilang buwan nang iniiwasan ni Brian si Karen at hindi na niya kinokontak. October 2014, nasa Australia si Karen at nakipagkita si Brian sa kanya. Sa kanilang pagkikita, sinabi na ni Brian kay Karen na nagkabalikan na silang mag-asawa at masaya na ang kanilang buhay. Ang kanyang narinig ay labis na ikinagalit ni Karen dahil ang ibig sabihin nun ay hindi na matutuloy ang kanilang kasal. Tila nasira ang lahat ng kanyang plano at hindi siya papayag na hindi matuloy ang kanyang kasal. Sinubukan ni Karen na pakiusapan si Brian na hiwalayan na ang asawa at magpakasal silang dalawa. Tinangka din ni Karen na bayaran si Brian para lang pakasalan siya. Pero hindi pumayag si Brian sa gusto ni Karen at sinimulan na ngang iwasan nito. Kaya noong November 2014, sinimula ni Karen na i-blackmail at harasin si Brian. Tinitext ni Karen si Brian ng, "Kung titigil ka sa pakikipag-usap sa akin, maghihiganti ako. Papatayin ko ang asawa mo. Makikita mo ito at dahil lahat yon sa iyo." Ilang buwan ding tumagal ang pananakot ni Karen kay Brian. Laging sinasabi ni Karen kay Brian na hindi niya hahayaang maging masaya silang mag-asawa habang siya ay nag-iisa at malungkot. Nagsimula na din gumamit noon si Karen ng ipinagbabawal na gamot dahil sa kanyang kalungkutan. Ang pangyayari, March 31, 2015. Nagpunta ulit sa Australia si Karen at tinext niya si Brian na gusto niyang makipagkita. Pumayag naman si Brian at sinabing sa bahay na sila magkita. Bandang 8:30 ng umaga nang dumating si Karen sa bahay ni Brian at pinapasok naman siya agad. Nang mga oras na iyon, kakaalis lang ni Mai papuntang trabaho at ang tanging kasama ni Brian sa bahay ay ang apo niyang si Alistair. Inaalagaan kasi noon ni Brian ang kanyang apo na nasa itaas na palapag ng bahay at natutulog. Panandali ang nag-usap si Brian at Karen habang umiinom ng tsaa. Sinabi ni Karen kay Brian na pakasalan lang siya at magiging maayos ang lahat. Hindi naman pumayag si Brian sa gusto ni Karen kaya doon na nagsimula ang away sa pagitan nilang dalawa. Sa sobrang pag-aaway ng dalawa ay nagising ang apo ni Brian kaya kinailangan niyang akyatin ito sa kwarto. Ito umano ang naging pagkakataon ni Karen para ilagay ang dala niyang ipinagbabawal na gamot sa inumin ni Brian. Makalipas ang ilang sandali, bumalik sa baba si Brian. Habang nag-uusap si Karen at Brian, humigop si Brian ng kanyang tsaa. Maya-maya pa ay nawalan na ng malay si Brian. Dito na tinali ni Karen si Brian at pagkatapos ay sinimulan niyang saktan ang dating kasintahan. Tila binuhos ni Karen ang lahat ng galit niya kay Brian. At habang walang malay pa din si Brian, umakyat si Karen sa taas ng bahay at sinaktan si Alistair. Agad na namatay si Alistair dahil sa mga tinamo niyang mga pinsala. Makalipas ang ilang oras, nagkaroon na ng malay si Brian. Tinanong ni Brian si Karen kung nasaan ang kanyang apo pero hindi sumasagot si Karen na tila nga may mga bakas ng dugo. Tinanong naman ni Karen si Brian kung anong oras uuwi ang kanyang asawang si Mai. Hindi naman sumagot si Brian at sinigawan lang si Karen. Doon na na-realize ni Brian na posibleng malagay sa peligro ang kanyang asawa kapag umuwi ito. Sinabihan ni Karen si Brian na papatayin ko ang lahat para magdusa ka. At makalipas nga ang ilang sandali, nawalan ulit ng malay si Brian. Ilang oras nagantay si Karen sa pagdating ni Mai. Bandang 5:00 ng hapon, nakita niyang papasok na ang sasakyan ni Mai. Doon na sinalubong ni Karen si Mai at sinaksak. Nagising si Brian at narinig ang asawa niya pero wala siyang nagawa dahil siya ay nakatali.
Matapos ang krimen, bumalik sa loob ng bahay si Karen at tumabi kay Brian na parang walang nangyari. Ang mga kapitbahay naman na nakarinig ng komosyon ay tumawag ng mga pulis at ambulansya. Nang dumating na sila, agad na inaresto si Karen at tinanggal naman ang tali ni Brian. Sa kasamang palad, hindi na umabot sa ospital sina Mai at Alistair na namatay agad sa crime scene. Kinasuhan si Karen ng 2 counts of murder, causing injury and assault at unlawful imprisonment. Ikinulong siya habang naghihintay ng kanyang trial. Labis na ikinalungkot ng anak ni Brian na si Amy ang nangyari sa kanyang anak at sa kanyang nanay. Ayon kay Amy, nasira ang kanyang pamilya dahil sa isang babaeng hindi naman nila kakilala. Hirap ang buong pamilya niya na tanggapin ang sinapit na maglola. Maraming kaibigan ni Amy ang nagbigay ng suporta sa kanilang mag-asawa dahil nga sa pinagdadaanan ng kanilang pamilya. Ayon sa mga news report, tila naman itinakwil na ni Amy ang kanilang tatay na si Brian matapos ang krimen at hindi na siya kinakausap. November 3, 2015, nagsimula ang trial ni Karen. Umamin naman na guilty si Karen sa mga kaso laban sa kanya. Ayon sa mga abogado ni Karen, may sakit sa pag-iisip ito kaya na-stress at nagawa ang krimen. Wala namang naging ibang pahayag si Karen sa loob ng korte. Dito na nga nalaman sa korte na si Karen ay ang dating kabit ni Brian at pinangakuan niya ng kasal. Lumabas din sa korte na matagal nang nag-aantay si Karen bago pa dumating si Mai at para nga magawa niya ang krimen. Kaya idiniin ng prosecutor na plinano talaga ni Karen ang kanyang mga ginawa. Ayon din sa prosecution, gumagamit si Karen ng ipinagbabawal na gamot na posibleng nag-udyok sa kanya na gawin ang krimen. Pinakita din nila ang mga text ni Karen kay Brian na tila nga nagbabanta. Ayon pa sa kanila, hindi matanggap umano ni Karen na hindi na siya magiging Australian citizen kaya pinatay niya ang mga taong tingin niyang naging hadlang para sa kanyang mga pangarap na makatira sa Australia. Tumistigo naman laban kay Karen si Brian bilang isa sa mga biktima niya. Ayon kay Brian, kahit gusto niyang tulungan ang asawa at ang kanyang apo ay wala siyang nagawa dahil ginapo siya ni Karen. Bukod doon ay ilang beses siyang nawalan ng malay. Sinabi din ni Brian na biktima din siya ng mga masasamang plano ni Karen. Dagdag pa niya, hindi niya ginusto na mangyari yon sa kanyang pamilya. Sinabi din ni Brian na sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari dahil sana hindi na lang niya nakilala si Karen. Inamin din ni Brian sa korte na sinubukan siyang bayaran ni Karen para lang pakasalan siya ng babae. Sa korte, malungkot na sinabi ni Brian na mag-isa na lang siya matapos siyang hindi nakausapin pa ng kanyang mga anak at ng ibang kapamilya. Halos madurog ang puso ni Brian dahil nawasak ang kanyang pamilya dahil sa kinahantungan ng kanyang pakikipagrelasyon kay Karen. December 17, 2015, napatunayan si Karen na guilty sa mga kaso laban sa kanya. Ayon sa judge, napakasama ng ginawa ni Karen at permanente itong magdudulot ng bakas sa pamilya ng mga biktima. Hindi din nakitaan ng judge ng awa at pagsisisi si Karen sa kanyang mga ginawa. Dahil nga dito, hinatulan si Karen ng habang buhay na pagkakulong. Pwede lang siyang mag-apply ng parol matapos ang 32 years niya sa kulungan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!